Maligayang pagbabalik dito sa ating channel. Mga rebelding Houthi, tinarget nga ng missiles ang isang US warship na nagpapatrolya sa Gulf of Aden. At hindi lang yan, isang barko pa na pagmamayari nga ng United Kingdom ang nasa pool ng kanilang missile na naging dahilan nga para sumiklab ang malaking apoy doon sa ibabaw ng barko. Well, lahat ng yan, pag-usapan natin ngayon. Pasado 1:00 ng hapon sa oras nga ng lugar doon noong Biyernes, pinakawalan nitong mga Houthi ang isang anti-ship ballistic missile. At ang target nga nila dito ay walang iba kundi ang USS Carney, isa itong US Navy class destroyer na noon nga ay nagpapatrolya doon. Well, mabuti na lamang at advance nga itong radar nitong US destroyer, kaya nga mabilis nitong na-detect yung missile at na-shutdown nga bago ito tumama sa kanila. 6 na oras pa pagkatapos nito, gabi noong Biyernes, iniulat naman ng United Kingdom Maritime Operations ng British Military na isang barko nga na dumadaan sa Gulf of Aden ang nasa pulo ng missile galing nga dito sa mga rebuilding Houthi. Isang anti-ship ballistic missile nga ang tumama sa MV Marlin Luanda, isang cargo ship at pagmamayari naman ng United Kingdom. At ang malala dito, may dalang naphtha itong barko. Isa itong uri ng highly flammable liquid hydrogen mix. At dahil nga dyan, syempre, mabilis na sumiklab yung apoy doon sa barko matapos ngang tamaan ng missile. Pero dahil nga, mabilis ding nakaresponde ang USS Carney destroyer kasama nga yung mga iba pang mga French and Indian Navy ships na nagpapatrolya doon sa lugar during that time, naapula yung apoy. Tumulong sila para nga puksain itong apoy sa barko bago pa nito tuluyang lamunin lahat nga ng nandoon kasama na nga yung 22 na sakay nitong mga crew. Dahil sa mabilis nilang pagresponde, magandang balita dito dahil walang nasaktan doon sa mga sakay nitong MV Luanda. Ayon pa nga sa mga ulat, itong ginawa ng pag-atake ng mga Houthi noong Biyernes, lalo na nga yung direktang pag-target talaga nila doon sa isang US Navy na warship na yung pinaka-agresibong ginawa nila sa lugar simula nga nang simulan nilang targetin yung mga barkong dumadaan doon sa Red Sea noong November bilang pagsuporta nga nitong mga rebelde sa mga Hamas. Samantala, mula noong January 11 hanggang January 22 kung matatandaan ninyo, nagsagawa ng coordinated na airstrikes itong US at UK doon sa mga lugar na sinasabi nilang kuta nitong mga Houthi kung saan nga nandoon yung kanilang mga missiles at mga armas na ginagamit sa paghahasik ng lagim. Pero sa kabila nga nito mukhang hindi pa rin naubos yung gamit nitong mga Houthi dahil apparently tuloy-tuloy pa nga rin yung ginagawa nilang pag-target sa mga barko na wala namang kinalaman talaga sa gusot na meron sila sa US at sa Israel. At dahil naman dito sa ginawang airstrikes nga ng US at UK laban nga dito sa mga Houthi, inanunsyo ngayon itong mga rebelding ito na isasama na nila sa mga target nilang mga barko sa lugar yung mga mapapadaang US at UK na mga ships. Delikado. Matatandaan na noong una nga ang sabi nila dito, ang target lang nila yung mga barko na may kaugnayan sa Israel, pero it turned out kahit mga walang kaugnayan sa Israel inaatake nila. Sinasabi naman na ang mga armas na gamit nito mga Houthi gaya ng mga missiles at mga drones na gamit nila ay galing nga sa Iran na pinakamalaking kaaway nga nitong US doon sa Middle East. At nitong January 11 nga lang, nasabat din nitong US Navy SEALs sa Somalia yung mga armas na ayon nga sa kanila ay ibibiyahe sana papuntang Houthi. Well, with that, abangan pa natin yung mga susunod na update ukol sa pangyayari ito. Goodbye and see you next time.